Pag sabing damo, ano? Maraming ano? Sa Iloilo? Aswang daw, alam nyo. Okay. Di bale? Nagtatanong na naman ako, ha? Nagtatanong na ako kasi kailangan malaman natin kasi baka mamaya salita na yung salita tayo dito. Hindi natin alam kung sino mga kausap natin, oh. Mamaya, pag nagbiglang nag-brown out, no? Lahat kayo dyan. Okay. Saya sa kabila. Bigayan kasi ng pira doon. Okay. Yung lumabas dito, speaker nyo si Mr. Julan. Alala niya? Opo. Ang apelido? Napisa, no? Napisa. Okay, yung umaga, kaninang umaga. Apelido. Sino naman, hindi pa ako nakapagtakin. Tinawagan ako agad. Okay. Kumusta? Ma'am Abdullah. Sandralin Abdullah. Signatory ng certificate. Lecturer. Si Ma'am Sandralin. Ganon din si Mr. Julan. Ako ang pinakalas. Signatory din. Authorized. Signatory. Accredited ng OWA. Pero ang daya nila, pinahuli ako. Bakit kaya? Ano meron? Secret. Dito lahat malalaman ang hindi nyo alam kanina. No? Yung hindi ko rin alam sa inyo, malalaman ko rin ngayon. Kaya mga musta ako sa inyo, kamusta naman po? Ang excitement. Okay naman. Okay naman. Okay naman. Okay. May gutom? Marami. Lahat ng gutom, pagigisingin ko. Lahat ng antok, hindi, lahat ng gutom, bubusugin ko. Lahat ng antok, pagigisingin ko. At lahat na may problema, dadagdagan ko. Kamusta, ha? Sabi ni ba, ano kayong meron? Bakit dagdagan niya, no? Kaya tayo pinadala dito para mag-training, no? Okay lang sa inyo? Makikita kayo dyan ngayon? Okay lang? Para remembrance mo, remembrance ko rin. Okay, ayos, di ba? Maganda pag may mga remembrance tayo, di ba? At pag nasa labas ka ng bansa, laging maalala mo ang pinagdaanan mo, no? Ayan. Kaya kung may problema, hindi maiwasan, katulad niyan, pagdating sa labas ng bansa, talagang umaasa ka. Pagdating doon, akala mo, pagtapos ng pagtapos ng isang buwang pagtatrabaho mo sahod agad, yun pala hindi pa. Kaya yung iba nakakaranas ng gutom, no? Na yung gutom na yun, sobra pa sa dinanas mo na gutom dito sa loob ng pidos. Tama? Sabi ng iba, ganun ba? Ganun po, no? Kaya kung bakit ka nandito kanina, anong tanong sa inyo kanina dito? Bakit kayo nandito? Bakit? Upang maihanda ang mga sarili. Tama? Pagdating sa labas ng bansa, bakit ano ba mayroon daw doon? Ano mayroon doon? Panibagong hamon at mga pagsubok pagdating sa labas ng bansa. Ayos ba? Bakit? Ano ba mayroon doon? May nakakaramdam pa ng antok? Lahat ng antok, pwede na matulog. Okay, yan. Okay, ngayon, mas maganda, kilalanin nyo rin ang speaker ngayon. Tama, ma'am? Kasi hindi pwedeng sila lang dapat ang makilala nyo. Hindi man sila nagpapakilala sa inyo, ako nung nagsasabi, kilalanin nyo. At ngayon, ako'y magpapakilala rin sa inyo. Kaya habang nagpapakilala ako, dapat isulat mo. Para hindi mo makalimutan, paglabas mo dito mamaya. Tama? Okay. Ayan ba? Sige, sir. Ikaw ang tagapalakpak po. Tapos hanggang sa matapos, palakpak ka lang ng palakpak. No? Thank you, sir. Okay. Okay, ngayon, ganito. Grabe. Power. Power. Pangalan ko, ito na. Are you ready? Kasi ang iba, nagpapakilala na ako,
hindi pa rin may isulat-sulat ang pangalan ko. Okay? Ito ang pangalan ko. Ready na, ready na. Okay, tingnan natin kung may isulat yung pangalan ko. Kasi minsan iba, ni isang litra ng pangalan ko, hindi mo lang may isulat-sulat. Oh, okay, ito na pangalan ko. By the way, Mrs. Sam Carboso, tagapagsalita, Ami Papiros Maring Friday. Nandito rin po kami. Ang iba rin tatanong, Mrs. Sam, ba't kayo nandito kami dahil sa napagalang mga services para sa inyo. Ang iba rin tatanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services na yan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Naisulat, hindi? Hindi. Bakit? Mabilis ba ako magsalita, ma'am? Mabilis! Ang tanong, anong gusto mo, ma'am? Mabilisan o matagalan? Smooth. Both din sinasabi niya. Ibig sabihin, minsan mabilis, minsan mabagal. Tama? Okay! Para fail na fail mo ang ating napag-usapan ngayon. Tama, ma'am? May sinabi ba akong mali, ma'am? Wala? Wala naman. Okay. Pangalan ko, Sam. Sam. Okay, no? Sam. Okay, okay lang ba? Sam, ha? Wow, ang ganda. Okay. Sam Carbajosa. Okay? Ngayon, ganito. Naisulat mo na, ma'am? Okay, mabuti naman. Pag hindi po pa rin naisulat, bumulong ka na lang mamaya sa akin. At sasabihin ko. Okay. Okay! Ngayon, ganito. May inaantok? Wala. Okay. Ngayon, ganito. Oh. Anong oras sa inyo po? Oras? 2:19. Ang oras sa buong Kapuluan, alas 2:19 ng hapon. Okay? Ngayon, ganito. Batas lang naman ang ating pag-usapan. Ha? Batas na kailangan mong malaman. Hindi mo alam noon, malalaman mo ngayon. Ex-abroad ka man, no? Hindi mo alam noon, kasi wala ka naman talaga dito, malalaman mo ngayon. Sino mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Ex-abroad. Taas yung mga kamay. Okay, wait. 8. Sino ang first timer? Taas yung mga kamay. 9. Okay. Ang first timer, ang ex-abroad, 8. Ang first timer, 9. Okay. 8 times 9. Sa magaling, ha? 73? 73 ba? Ha? 72. Mayroon bang ano dito? Doctor? Engineer? Engineer? Kamusta po? Alis ka na? Ayaw mo sa Pilipinas? Mas malakas ang kitaan sa Pilipinas, engineer. Ayaw mo na dito. Ang daming natutruma ngayon na engineer. Ayaw na magtrabaho sa Pilipinas. Bakit? No? Mga proyekto lang, no? Sinisilip na agad. Okay! Ngayon, engineer. Maraming salamat. Mayroong teacher. Teacher. Mayroon? Ha? Teacher, ma'am? May teacher dyan? Wala? Okay, wala. Call center. Nagtatrabaho, wala. Sales lady. Mayroon? Wow. Sample ka, ma'am. Paano magsalita? Mag-approach sa customer? Okay. Mayroong performer. Mayroon? Wala? Wala rin? Okay. Mabuti na lang wala. Mabuti lang wala din teacher. Kasi nung nakaraan dito, mayroong teacher diyan. Huwag mahiya. Kasi dito, nung nakaraan, nagtataka ako, tahimik lang siya. Habang ako'y nagsasalita, parang wala lang sa kanya. Ginaganon-ganon na ako, from foot to head. Ganon-ganon lang siya. No? Sabi ko, ito, teacher to. Teacher. Okay. Nung nagtanong ako, may teacher? Hindi ko man sabi ang taray. Sabi ko, ma'am, thank you. Sabi ko, ma'am, your course is education? Yes. Ano siya? Ganon-ganon lang. Your profession is teacher? Yes. Nung tinanong ko, ma'am, please help me naman. Magtatanong lang ako. Dahil your course is education, para malaman din po nila, ma'am, what is education? Ma'am, please. Nakalimutan ko. Sabi, nagsalita na.
Sabi ko, what is teacher? Matagal-tagal na kasi ako sa service eh. Matagal na. No, nakalimutan niya rin. Maganda siya. Medyo mataas ang kilay. Nung sinabi ko, ma'am, ako na lang magpapaliwanag, tulungan na lang kita. Education is a continuous process of learning. And ma'am, teacher is a noble profession of the universe. Salamat na. Sabi niya, sorry. Sabi ko, okay lang. Okay! Yan. Ibig sabihin, ma'am, pag wala ka, lahat kami, wala din dito, walang alam. Tama? Kaya sabi ko, pagdating sa labas ng bansa, teacher ka man, engineer, doctor, nurse, dapat, kung ikaw ay may hinawakang posisyon na maganda at may handle ka ng mga Pilipino, dapat, no? Ipapakita mo sa kanila na patas ka. Huwag mong isipin na nandito ko parang sa pidos, na sa isip mo, pag nakaalis ka, maghanda kayo. Ako ang boss niyo doon. Tama? Kasi pag yan ang prinsipyo mo, at marami kang hawak pagdating doon, at pag nagkakamali, tinanggal mo lang agad, magre-reflect yan sa'yo. Tama? Tama. Isipin mo, pantay, lahat kayo, bayaning OFWs. Tama? Kasi pag naubos mo ng tanggal yan, sisiguraduhin ko sa'yo, hindi maganda ang feedback sa'yo. Ha? Hindi ka magandang leader. A good leader sit as a good example to the followers. Tama po ba? Ha? Thank you, sir. May bonus ka. Scatter. Okay. May bonus ka. Okay. Kasi, pag ikaw na lang maiwan mag-isa doon, inubos mo katatanggal yun, hindi masaya ang agency mo. Na? Pero kung tinuruan po, may pagkakamali, tinuruan mo. Diba? Ma'am, di ba mga engineer, di ba? Sa mga companies, hawak mo, tinuturuan mo yung mga tao para hindi sila mapahamak, tama? Para maging perfect ang kanilang performance, maganda ang result ng trabaho. Tama, engineer? Tama ba, ma'am? Ganun po. Kaya, in demand ang mga OFWs pagdating sa labas sa mga Pilipino. Ayos, tama? Okay. Thank you, sir. Sana mayroon ka mamaya. Okay! May lesson na nakuha? Okay. Kaya dito sa part ko, no? Concentrate. Mabilisan lang tayo. Kaya habang ako yung nakatayo sa harapan, iwasan na natin yung patayo-tayo, labas-pasok. Tayo, labas-pasok. Concentrate. No? Then, ang focus ng mind dapat na sa akin. Hindi sa katabi, hindi sa cellphone, hindi kung paano makauwi, at hindi kung paano makakain. Makakain din kayo, tama? Kasi bakit? Ayaw ko na may madistract dyan na katabi mo. Direct to the point to. Hindi na ako mag-open ng projector at ipa-flash dito sa PowerPoint. Bakit? Ang dami ng ililecture ko sa inyo. 1,400 videos. Oh. Kung isa-isahin ko yan, sa halip ng alas 3 tayo lalabas dito, aabutin tayo ng kinabukasan. Tama? Oo. Kasi bakit? Wala akong binabasihan. Pero bakit ko nakapagsalita? Bakit ko alam ko ang sinasabi ko? Dahil alam ko ang topic ko na sasabihin. Bakit? Bakit ko alam? Kasi itong pidos na to, wala pa to noon, ako'y nasa serbisyo na. Magtatatlong dekada na po sa serbisyo. Yung pidos na to, wala pa to. Pidos doon, 4th floor, pidos, hanggang 5th floor, pidos. Yung mga speaker na yun, lahat ng pidos, may speaker. Wala pa sila noon.
ako'y nasa serbisyo na. Wala pa tong building na to. Ako'y nasa serbisyo na. Wala pa to noon. Yung building na sa inyong harapan. Wala pa yan noon. Yan ay chowking pa lang yan noon sa baba. Chowking pa lang yan. Ako'y nasa serbisyo na. Ngayon, ma'am, gusto mo malaman, engineer, kung anong building yan? Gusto mo malaman, ma'am? Yung building na yan. Gusto mo samahan kita para makita? Malapitan. Engineer, yung building na yan ay Lotus Hotel. Kaya kung sumama ka, makita mo yan, maraming biyak-biyak. Maging project mo yan. Ayos pa, ma'am? Makapag-isip ka, project na naman to. Ayun, di ba? May inantok, wala. Wala, alam nyo dito. Alam nyo dito sa part ko, pag ako ang nagtutok, walang antok. No? Kung may narinig kayo kanina sa kabila, ang sigaw, puro pira. Pira! Pira! Dito, ang sigaw. Ang pag-usapan, puro problema. Kaya sana after ko mag-talk, kung anong maririnig niyo sa akin ngayon, sana buo pa rin ang desisyon. Sana walang makapag-isip na mag-back out. Bakit? Marami kayong maririnig sa akin. Nakatakot-takot. At pag narinig mo, makakaramdam ka ng nervous. Bakit? Hindi mo narinig kanina. Ulitin ko. Maririnig. Okay? Pero hindi ka pinadala ng agency mo dito upang takutin. Pinadala ka dito para mayroong matutunan. Tama? Bakit? Hindi madali ang pagiging buhay OFW. Sabi ng ahensya ng gobyerno natin, dapat lahat ng aalis ay may matutunan. Tama? May matutunan. Para pagdating sa labas ng bansa, may mangyari man, hindi man nila inaasahan, problema, may i-apply nila ang kanilang natutunan. Tama? Sa batas, walang pinipili. May pinag-aralan o wala. Pag nagkaroon ng problema, nagkaroon ng bulilyaso, managot sa batas. Tama? Mayroong kasabihan, ignoransya, ligis, niminim, is kusat. Ma'am, alam mo kung anong ibig sabihin, engineer? Ang ibig sabihin, ignorance of the law excuses no one, and no one is above the law. No? Tama ba? Si ma'am, naintindihan niya. Ma'am, baka kabats tayo. Hindi naman siguro. Okay. Ayos, di ba? Concentrate. Focus. Sana ang pagtango mo sa akin ngayon, totoong ang focus ng mind mo sa akin. Okay? Kasi yung iba, tumatango, pero ang nasa isipan, yes sir, yes sir. Yes sir, yes sir. It's abroad naman ako eh. Dapat, pauwi na ako agad kasi ex-abroad naman ako. No? Sa mga ex-abroad, lutasin ko ang problema mo. Kung yan ang iniisip mo ngayon, na dapat pag ex-abroad, hindi na kailangan na magpidos. Ang sabi ng UWA, PIDOS is a mandatory seminar to all departing contract workers, not only for first-timer, maging sa mga ex-abroad. Bakit? Taon-taon, maraming pagbabago na dapat mong malaman. Tama? Nasa labas ng bansa noon, may panibagong batas na sa Pilipinas. Alam mo ba yun? Hindi. Kasi wala ka dito sa Pilipinas. Pag uwi mo, mag-apply ka ng panibago. Mag-apply ka ng panibago, bago ka alis, alamin mo, may mag-update sa inyo sino? Ang PIDOS. Pero hindi lahat ng PIDOS mayroong ganito. Pagdating sa labas ng bansa, dahil walang alam, ang alam lang yung nasa mutyo lang, nung nagka-problema, hindi na alam kung anong dapat gawin. Kaya ang binabasihan na lang, yung just causes for termination by the employer. Just causes for termination
by the workers. Tama? Meron diyan kanina. Alam ko, no? Kasi, mas nauna ako lahat sa kanila dito. Oh. Ano yung nakalagay sa ano? Anong pipirmahan nyo bago umalis? Yung standard employment contract. Anong ibig sabihin ng standard employment contract? Yan po ang written agreement. That is a written agreement na dapat sundin ng worker at saka mga OFWs. Kasi yan ay isang bilateral agreement. Isang batas na dapat both parties susunod. Kasi pag hindi ka susunod, hindi lang ang OFW pwedeng tanggalin. Sila pwede ding or i-terminate. Sila pwede ding i-terminate ng OFWs. Tama ba? May karapatan kayo. May natutunan? Okay. Ngayon, ganito. Kasi bawat isa sa inyo, hindi po pwede magtrabaho doon na pag tinawagan ka, uwi ka na. Nag-ring ang cellphone mo, sagot ka agad. At saka, sabihin mo, pinapauwi ako ng misis ko. Hindi po pwede. Tama? Okay. Ngayon, dapat sundin. Malinaw? Sundin. Pero sabi kanina, pag may problema, saan magsumbong, reklamo, kung saan-saan, di ba? Nandoon kanina, lahat ng asinsya ng gobyerno, hanggang sa NLRC. Yan kung due process of law ang pinag-usapan. Sa due process of law, matagalan, maghintay ka kung kailan lalabas ang result or decision. Sa pagsampa ng kaso, pag due process of law ang pinag-usapan, hindi ibig sabihin, nagsampa nga ng kaso, ikaw na ang manalo. Depende yan sa humahawak ng kaso mo. Manalo o matalo, magbabayad ka sa abogado mo. Tama? Dito, ang panalo, abogado. Hindi ikaw, hindi agency mo, hindi employer. Dito, ang pag-usapan natin, yung batas na yan na dapat yung malaman. Pero bago lahat, bago ipagpatuloy lahat, ganito. Lahat ba ay nanonood sa social media? Lahat ba? Lahat ngayon mahilig na manonood sa social media, tama? Kahit fake news, pinapanood. No? Puro fake news. Puro AI, tuwang-tuwa habang nanonood. Akala, yung content na yun, sa taong nag-upload niyan, puro pala AI. Hindi totoong kwento. Ngayon, dahil mahilig kayo manood sa social media, dahil dito ang part ko, dito ko ibabase sa naka-upload ng mga videos. Paki-search. Sino may cellphone? Taas yung mga kamay. Sino may mga cellphone? Thank you. Sa hindi tumaas ng mga kamay, walang cellphone? Guys, sa lahat ng may mga cellphone, mag-ingat kayo. Kasi uso na ngayon. Sa labas, kahapon, mayroon na naman, nadali na naman, nakipag-meet lang sa 7-Eleven. Galing sa agency, ingat kayo ha. Ingat, walang tigil. Last year, ganun din, taga Davao pa. Yung sinabi, iwan mong bag mo. Kasi, di ba, galing tayo sa agency. Hinatid ko na kayo. At least, masusubaybayan ko kayo, mabigyan ko kayo ng instruction bago umakyat. Galing pa ng agency. Pagdating dito, pag sabi ng guard, akyatan na. Sabi, iwan ang bag. Iwan ang bag. Bawal yan doon. Bawal. Akong bahala sa iyo mamaya. Ibibigay ko sa iyo. Pag akyat, naalaala niya, nung hanapin ang cellphone sa 5th floor, 4th floor, hanapin ang cellphone, ang bag. Saan ang bag ko? Sabi, di ba binigay mo sa taga-agency kanina? Hindi naman pala talaga agency. Tangay. Yung alahas, cellphone, at saka yung ATM na may lamang 30,000. Guys, ingat. Kahapon, cellphone na naman. Nung nakarang araw, cellphone din. Bag, tangay. Ingat Hindi lang dito, hindi lang sa labas mag-iingat. Hindi lang sa airport. Sinabi dito kanina, tama? Sa mapagtanong ng tao. Hanggang sa inyong pag-uwi, may ingat. At bago kayo uwi, mas lalong mag-ingat. Hindi lang sa labas, pati dito sa loob ng Pidus. Bakit? Kailan mo lang nakilala ang katabi mo dyan? Tingnan mo na agad. Habang nakaupo ka, tingnan mo na agad ang katabi mo. Lugi ako sa dalawang mata. Okay! Jokes lang yan, pero may at least na-open ang mind nyo, tama? Okay. Ma'am, magkakilala ba kayong dalawa? Very good.
Guys, ito na. Search sa inyong sa YouTube. Kagapay space ACTV. Mabilisan lang. Kagapay space ACTV. Sa YouTube po, ah. Tapos pag nakita nyo na, no? Yan. Nakita nyo na? Okay. Nakasalimin kulay itim. Nakasombrero kulay itim. Nakita nyo? Tama? Kung nakita nyo na, pag nakita nyo na pakitaas ang mga cellphone, pakitaas, taas. Sabay. Ang cellphone itaas. Sige. Oh, huwag mo nang ibaba. Sige. Yan. Sige. Taas nyo, ha? Okay. Ang daming subscriber. Okay! Sincere, walang cellphone. Wala kang cellphone? Pairamin kita. Kasi walang data. Sincere yung malaki. Walang data. Okay. Bakit ko? Oh, nakita nyo? Yan, nakita nyo na. Wala kayong ibang gagawin kung hindi i-subscribe nyo. Bakit? Pag na-subscribe nyo na, lagi kayong updated sa lahat ng mga ganapan sa loob at labas ng bansa. Hindi lang ang mukha ninyo makikita nyo dyan, pati yung mga inaksyonan ko na problema sa labas, makikita nyo. No? Mayroon dyan victims of rape, no? Mga hindi pinapasahod, mayroon kumpleto dyan. Yung pag-uwi ng Pilipinas, grupo, sobrang saya pag alis. Yung pag-uwi ng Pilipinas, walang dalang pira sa pamilya. Mapapanood nyo dyan. Sa Makati ang agency, hindi ko na sabihin, mapapanood nyo dyan. No, kung anong agency. Kaya lang pag pinapanood ninyo, no? I-review nyo lahat. Nasa 1,400 videos. I-review nyo lahat. Pag nakita nyo, pag clinic mo yung video na yun, no? Pasensya nyo na, kasi ang daming ads, no? Huwag nyo namang i-skip. Ha? Bakit? Sayang. Okay, mapanood nyo dyan, okay? Dapat naka-live ko ngayon eh, no? Kagapay space ACTV. So ano nyo na? Yes, sir. Ano nyo na? Subscribe. Okay, thank you. Freelance. Okay. Ngayon, tuloy-tuloy. Unang tanong. Ang excitement ko is 100%. Tuwing tanong ko at may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% sa excitement mo na 100. Dito mo na malalaman kung gaano katotoo yung excitement mo. Nung makita mo dito, end of presentation. Tama? Super excited ka, tama? Kasi makaalis ka na. Paglabas natin mamaya, may certificate na tayo. Pare, makakaalis na tayo. Kaya ikaw na speaker, habang nakatayo sa harapan, bilisan mo. No? Kasi malayo pa ang inuuwian namin. Tama? At gutom na kami. May naghintay pa sa akin sa baba. Nandoon si Mister at saka si Mrs. No? Concentrate. Unang tanong. Example, kayo munang tanungin ko. Ipananig niyo sa mga first timer. Example, yes. Ang sagot niyo sa akin, either masarap lang o hindi. Iparinig niyo sa mga first timer. Example, isigaw niyo ha, yung totoong buhay OFW. Hindi lang nangyari sa'yo. Nagtagumpay ka man, basta buhay OFWs pagdating sa labas sa bansa. Ang dami naging karanasan. May nagtagumpay, meron hindi. Ang tanong, ex-abroad, masarap buhay OFW o hindi? Hindi! First timer, narinig niyo? Ang sabi ng mga ex-abroad, hindi. Oh, ano ngayon? Sabi ng mga first timer, kanina gusto ko na talagang umuwi, akala ko okay na ako. Yung pala hindi pa, kasi bakit sinabi hindi masarap? Kasi! Yan ang totoong buhay. Tama? Bakit hindi? Una, sa Pilipinas ka pa lang. Dito ka pa lang sa Pilos. Ang una kong itanong, pangalawang itanong ko, sino ang nakapagsaya ng kontrata? Excited ka kanina. Sino ang nakapagsaya ng kontrata?
Taas ang kamay, taas. Ang nakapag-sign ng kontrata? 3. Kayo, 4. Ang nakapag-sign. Sino ang nakapag-sign ng hindi nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 5. Pero mayroong hindi tumaas ang kamay. Ang tanong ko sa inyo, ano kayo? Hindi ka lusot dito. Kasali ka kay hindi ka tumaas ng kamay. Ang iba, nung magtanong ako, ano ka? Ang sa isipan lang, pakialam ko sa'yo. Bilisan mo kasi may naghintay sa akin sa baba. Okay. Ngayon, ito na. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW mulang bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Nasa batas, dapat ikaw ay nakapag-sign na ng kontrata. Meron na, di ba? Kung hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, ano ang naramdaman mo? Di ba nervous? Unti-unti na. Takot. Nasa batas kasi yan. Kaya kung hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, bawas na ang excitement mo na 20%. Ang natira is 80%. At dapat sisiguraduhin na after magpidos, ikaw ay makaalis na. Bakit? Ang iba, hindi nakaalis. Bakit? Nasa batas, ang isang OFW mulang nag-apply at nabisahan. Kaya, ex-abroad, sige nga, sagutin nyo. Ilang buwan siya mulang nag-apply at nabisahan, dapat nakaalis na. Ha? Right. 3 months. 60 to 90 days prior, dapat na i-deployed na siya. Kasi nakapag-sign na ng kontrata. Ibig sabihin, 2 hanggang 3 buwan, dapat wala ka na sa Pilipinas. Dapat nasa labas ka ng bansa ngayon. At dapat kumikita ka na ngayon doon. At dapat wala ka na sa iyong inuupuan dyan ngayon. Sabi ng iba dyan, ganun ba? Bakit kami 10 months na nandito pa rin? No? Kaya normal lang kanina, parang hindi mo ako pinapansin, no? Hindi ka lang naman makatawa-tawa. Ngayon, gusto mo namang tumawa, pero hindi mo magawa kasi hinahatak na ng antok ang iyong mga mata. Dahil may nangyari na sa'yo, another 20% ang ibabawas ko. Sa 80, ang natira is 60% na lang. At dapat, bakit ka kailangan makaalis? Kasi nasa batas. Ang iba, pag pinabayad mo na ng placement fee, sisiguraduhin makaalis na yan. Tama? Ang tanong, pag nagbayad ng placement fee, ang salary is 20,000 or 50,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba dyan, tahimik lang. 1 month salary? Bakit sa amin sobrang laki? Kaya may nakita ko minsan dyan, biglang siniko yung katabi. Siniko ang katabi, hindi niya alam, napansin ko siya, siniko niya. Sabi ng isa. Tanong lang. Sabi, no? Magkano ang placement mo? Malaki. Tandi ng ikaw. Sabi niya, malaki rin. Dapat katumbas sa isang buwang sahod. Malinaw? Lahat ng sinasabi ko dito, no, parang biro, pero ay totoo. Kaya nung nasa loob siya ng PIDOS, habang nasa training, nagtatanong, nasa loob ka na ba ng PIDOS? Yung nag-recruit sa kanya, nasa loob ka na ba ng PIDOS? Sinagot ang cellphone, yes ma'am, yes ma'am. Tapos, tinanong, nandyan na ba ang pinakahuling speaker? Ganon ang nangyayari. Kaya panay tunog ang cellphone. Yes ma'am, yes ma'am. Ang sabi, lumabas ka na dyan. Kasi, hindi naman mahalaga yan eh.
Lumabas din, hindi man lang nagpaalam, doon nagpaalam sa labas. Hindi niya alam kung bakit siya pinapalabas. Kasi bakit? Pag nalaman ng participant ang problema, yung participant lang pala, yung nagpidos dito, yun lang po ang magpapahuli sa kanya. Kaya pinalabas. Kaya dapat katumbas ng isang buwang sahod. Tama? Nagbawas na ba ako ng pangatlo? Hindi pa. Another 20% kung nangyari sa'yo, ang ibabawas ko. At dapat pag nagbayad, o natira is 40%, tama? At pag nagbayad, o household worker, DH, walang placement fee. Malinaw? Sabi ng ibang DH, minsan dito nakaupo lang, bakit kami nagbayad ni ma'am? No? Problema mo yan. Pero pasalamat ka, nandito ako ngayon. Dahil 40% na lang ang natira pag nagbayad. Sige nga, saang lugar ka dapat magbabayad ng placement fee? Sa Jollibee? Sa Chowking? Sa McDo? Sa Max Mall Hotel o Restaurant? Ang sagot ng isa dito kanina, kahapon, bumulong sa katabi, bakit tayo sa 7-Eleven? Ang iba, sa GCash. Wala sa nabanggit ko ng mga lugar at bagay-bagay niyan. Dapat sa loob ng agency. Nung sinabi ko agency, sa likod, may napansin ako, sabi niya, agency. Ha? Tumaas ang hininga dito na. Sumikip ang dibdib. Dapat sa loob ng agency. Tama? Tama. Pag nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko. Ang natira is 20% na lang. At ito ang pinakalas. Pag nagbayad ka, dapat anong meron? Dapat mayroong kaukulang resibo. Sabi ng iba, minsan may nakikita ko sa likod. Ha? Resibo. Dumilim na ang paningin. Kasi nangyari na sa kanya lahat. Dapat may resibo. Yan ang katibayan mo. Oras na may nangyari, mayroon kang ipapakita, hindi puro haka-haka, hindi puro verbal. No? Dapat may resibo ka. Ha? Kasi kahit saan ka magsumbong, may katibayan ka. Tama? Kung wala kang resibo, another 20% ang ibabawas ko. Pang-5 bawas. Ubos na ang excitement mo. Tama? Nagkautang ka pa. Okay? Yung nabanggit ko, problema hindi. Kaya, problema, ang tanong, tuloy, hindi. Tuloy. Sigurado ha? Ang iba nakatingin lang sa akin. Paano ko tutuloy? Biktima na nga ako. Guys! Ganito. Mr. Sam, bakit alam mo? Dahil yan ang trabaho ko. Ulitin ko. Mula noon hanggang ngayon. Anong batas ang nalabag? Ito. Alamin mo, ilista mo. Anong batas ang nalabag pag nangyari yung mga ganun sa'yo? At least paglabas mo dito, marami nang magtataka sa'yo. No? I-memorize mo lang ang batas na to. Anong batas? Batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Ulitin ko, RA or Republic Act 8042. Kaya sa pag-uwi mo dyan ngayon, i-memorize mo lang. Sabihin mo, RA 8042. Ingat ka, para sa karalatan mo, bigla ka lang ito. No? Hindi ka na makapagpaka. Okay? Huwag. Ano ba? Batas ng Republic Act 8042. Kung mayroon mang nangyari sa inyo, sa mga nabanggit ko, guys, hindi good luck. Ingat. No? Nangyari sa'yo, hindi ka nakapag-sign ng kontrata. Huwag damin-damin. No? Wow. Huwag isipin ng sobra. Huwag magalit paglabas dito.
baka pagbalik mo sa agency mo, magdadabog ka na. Ma'am, bakit ginawa niyo ito sa amin? Diba? Hanggang sa pag-uwi, iniisip mo pa rin, hindi ka nakapag-sign ng kontrata. No? Ganito ang ginawa ng agency. Hindi niyo na lang. May ibig sabihin, pinagpidos ka, walang pinirma ng kontrata kasi mahalang kayo ng inyong agency. Ang advance pidos lang ang ginawa sa inyo. Tama? Sabi ng iba dyan, ay, salamat. Nabawasan na ang kaba ko. Yes. After. Kasi bakit? Ayaw nilang mabaon kayo sa utang. Kaya, ang ginawa, advance pidos. After magpidos, final briefing. Ilang araw na lang after magpidos, final briefing. Sa final briefing, doon po gagawin ang pag-sign ng kontrata. But, be careful in signing of contract. Avoid signing of blank document. Kasi bakit? Baka nagmamadali ka, sumunod naman ang agency mo kasi sobrang bait sa'yo. Ma'am, kahit anong visa dyan, basta makaalis ako. Pero ang position mo in-applyan is nurse or engineer. Nakaalis ka, temporary visa. Nakalipad ka, tuwang-tuwa ka. Iba pare, pag magaling ka talaga, makakaalis ka agad, di ba? Pati agency, susunod agad sa'yo. Pagdating doon, sige, ang trabaho mo, ang available na visa is, housekeeping sa nurse. Ang available na visa sa engineer is, carpenter or janitor. Sige lang ma'am, okay lang yun. Mas importante, pagdating doon, no? Sa company, umpisa na ang trabaho. Nagtataka, no? Nagtataka siya. Inassign siya doon kung saan-saan. Janitor ang trabaho. Nurse ang trabaho or housekeeping. Housekeeping, no? Sa engineer, sa site, janitor. Sa nurses, hospital, housekeeping. Trabaho agad. Nagtaka na siya ngayon. Ma'am, tumawag sa Pilipinas. Bakit ang trabaho ko ganito talaga? Saan ka ba ngayon? Ma'am, sa ospital. Walang problema. At least, nasa ospital ka pa rin. Tama? Ano bang pinirmahan mo? Tingnan mo sa kontrata, pagtingin, may nakalagay na pala nilagyan na ng housekeeping. May laban ka? Wala, sablay ka. Ang tawag noon, technicalities, na technical ka. Wala kang laban kahit saan ka magreklamo. Kaya dapat ingat. No, ingat ha. Ngayon, sa mga, ito, at least, solve na tayo doon sa sa mga hindi nakapag-sign ng kontrata. Yung mga nabanggit ko kung saan nagbayad, no, sa labas, lahat ng transaksyon sa labas naganap, i-inform yung inyong agency guys. Bakit? Kawawa ang agency, baka madamay. Nakulong ang suspect, pag nahuli, habang buhay na pagkabilanggo. Yung sa agency kausap mo, madamay pa. No, dawit. Anong kaso? Accessories of the crime. Pwede pang magkaroon ng tinatawag na cancellation of license to operate ang recruitment agency. Malinaw? Okay. Malinaw na. Pagdating sa bansa, may problema. Wala kayong ibang tatawagan kundi agency. Hindi kahit sino-sino lamang nakakilala mo. No? Ang sinosolve niya, puro viral. No? Ang tawagan ninyo, agency. Pag may problema. Bakit? Walang may kinalaman about deployment sa mga OFWs kundi kayo. Tama? Yes. Kaya, i-inform ang agency. Sabihin ko ng totoo. Para hindi na lalaki pa ang problema. Baka mamaya, reklamo ka ng reklamo, pati pamilya mo. In-inform mo, reklamo na rin kung saan-saan. Nagsara na lang ang agency, wala pang solusyon ng problema mo. Pag uwi mo ng Pilipinas, gusto mo mong hanapin ang agency mo, hindi mo nakita. Kasi bakit? Sarado na. Oh. Ang abogado nakaabang sa'yo. May babayaran ko pa pala. Sabihin ng pamilya mo, anak, may babayaran pa tayo sa lawyer. Ano? Nakita nyo? Ang advantages at saka disadvantages. Yes. Okay. Anong gagawin namin, Mr. Sam? May number ako ibibigay sa inyo. Pwede kayong tumawag doon. At siya ang action sa problema. Pag may problema. Pag tumawag ka, nakakasigurado ka. Bakit? Mabait siyang kausap.
No? Hindi arrogante. At sigurado, nakita niya na siya in personal. No? Sino? Ang action. Hindi niya contact ang agency, siya ang action. Kakatok sa pintuan ng inyong agency para mapabilis ang pag-solve ng problema. Mr. Sam, sino ang makakausap namin sa number niyo? Walang iba. Kung hindi, ako. No? Mr. Sam, sigurado ka? Yes. Kaya kung ikaw ay nanonood, nakikinig ng mga radio stations, nakikinig, no? Year 2000 hanggang 2006, pag may marinig ka sa extro, hindi ko na banggitin yung intro. Extro lang ha, pag sinabi, may kaugnay buhay OFW sa labas ng masa, problema. Pag sinabi, mula sa Lungsod ng Makati, ito si Babatron 141, ang oras ng pilar may tulong lakas 50,000 watts. DWIZ! Wala iba, kung hindi, ako po yan. Sa isang radio, pag sinabi, mula sa Lungsod ng Manila, ito ang RS News, sa Micarbosa, ang naglilingkod sa magbabalita. Ako rin po yun. Ma'am, maganda ba ang boses ko? Yes, sir. Maraming salamat, ma'am. Thank you, ma'am. Kasi ang isa sagot ng dito kahapon ay hindi. Hindi lang ito bagit-bagit. Sabi niya, pangit mo. Hindi niya lang. May tagapagtanggol ako. Alam niyo kung sino? Kung sino ang pinakamaganda sa loob ng Pilos. At mga gwapo sila ang tagapagtanggol. Maggulat siya. Biglang sumigaw. Ay bakit? Wala naman yan sa mukha eh. Mungkin ano yan mga sir, mga ma'am. Sabi niya sir, wala yan sa mukha. Sa performance yan. Ay, sa ma'am, maniwala ka sa performance? Yes, sir. Oh, yan. Okay, ha! Lumaylo ako doon. Radio. Sa dyaryo, sa isang dyaryo ako si kaagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si Latigo ng bayan. Kaya ako nandito. Lumaylo ako sa radyo at saka sa dyaryo. Ang ipinagpatuloy ko, ang aking YouTube channel, ang Kaagapay ECTV. Kaya dito mapapanood yun. Panoorin nyo dyan yung inaksyon nung nakarang linggo sa Las Piñas. Nakita nyo dyan sa Las Piñas? Pag napanood nyo, pag sinabi sa extro, Agapay pag sinabi si Ro, mula sa lungsod ng Las Piñas, ito inyong Kaagapay, si Kaagapay ECTV, ang Kaagapay si Kaagapay natin sa Kaagapay ECTV, ang Kaagapay ECTV, patuloy na naglingkod, nagmamasid, mapaaraman, at sa kailaliman ng gabi. Ayos ba? Ayan. May natutunan? Okay. Okay. Ngayon ganito. Oras ma'am. Alas 3. Tapusin mo na. Si Sara Balabagan, narinig nyo? Si Sara Balabagan, narinig nyo? Natulong at tinatulong ng kamatayan. Isang household worker, pero ligtas ang buhay sa bingit ng kamatayan. Si Engineer Jan Aquino, isang magaling na engineer, magandang profesyon, magandang posisyon, maganda ang sahod. Pero bakit siya nakulong at tinatulong ng kamatayan? Ang problema, walang pinipili. Kaya magiging handa ka. Bawat isa, dapat magiging handa pagdating sa labas sa bansa. Ibang bansa yun, hindi bansa natin yun. Kaya sabihin mo nandoon ka sa loob ng call center, no? Pag may problema, dapat maging handa ka pa rin. Nasa loob ka ng ospital, gaano ka ang posisyon mo, magiging handa ka pa rin. Kasi ang problema, dumarating na hindi mo alam. Tama? Huwag sobrang kampante sa sarili. Bakit? Pag sobrang kampante ka, hindi ka man naka-ready, useless. Tama? Nailigtas si Engineer Jan Aquino at si Sara Balabagan. May tumulong. Si Sara Balabagan, nung inatimpo siya na rin pinorgahasain, self-defense. Patay ang amo. Si Engineer Jan Aquino, nung pinagtutulungan ng anim na kalalakihan, self-defense, bugbugin siya. Napatay ang leader. Kulong at tinatulungan ng kamatayan. Nakulong man, pero ligtas ang buhay sa bingit ng kamatayan. Sino tumulong? Walang iba. Magkasama kami ng dating boss ko. Ang dating boss ko ay ambasador ng United Arab Emirates. Ako hindi. Nung uminang Pilipinas, siya ay nagiging NLRC chairman sa kapanahonan ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Nagiging NLRC chairman sa Barawi, Quezon City. Ako hindi. Year 2013, sumalang sa politika, nanalo as congressman ang boss ko. Ako hindi. At the same year, nung manalo siya, ako'y nag-resign sa kanya. Ang boss ko ay namatay. Ako. Hindi. Kaya nandito pa rin. Ang dating boss ko, former Ambassador Roy Señeres. No? Former